Kinabukasan, katulad ng nakagawian ay maagang pumasok si Isabela sa kumpanya at bigla niya nakita sina Almaro at Sam na papunta sa direksyon niya. Meron pa ring marka sa nakagat na labi ni Almaro, medyo tuyo na ang sugat nito. May tatagong marahas na reaksyon niya kahapon. Gusto niyang iwasan ang dalawa pero huli na. Umiwas ng tingin si Isabela dahil ayaw niyang isipin ang nangyari kahapon. "Good morning, Mr. McBride." Sandali siyang tinitigan ni Almaro at binuka ang manipis na mga labi at puting mga ngipin. "Akala ko iiwasan mo ko. Sa iisang lugar lang tayo nagtatrabaho, kaya hindi maiiwasang makita tayo. At saka wala akong ginawang immoral at kahiyahiyang bagay, kaya bakit naman kita iiwasan?" Ngumiti si Isabela. Bahagyang kumunot ang noo ni Almaro. Peke kahit ang ngiti niya, palagi siya nagpapanggap sa harapan ko. Hindi naman itong unang beses na nakita ko siyang ngumiti. Sadyang hindi lang para sa akin ang mga ngiting iyon. Naalala niyang lalaking kausap nito sa telepono noon. "Meron pa akong gagawin, see you around." Tumalikod si Isabela at pumasok sa elevator nang hindi na binibigyan pa ng pagkakataon si Almarong sumagot. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagsunod sa kanya ni Almaro sa elevator. Kahit na si Sam ay nagulat na hindi nito piniling sumakay sa personal nitong elevator at pinilit na sumiksik sa elevator na puno ng tao. Tinignan siya ni Isabela. "Mr. McBride, hindi mo ata ginamit ang elevator na to, hindi ba?" "Pwede ko namang subukan ito minsan, hindi ba?" Walang emosyong sagot ni Almaro habang sinasara ang pinto ng elevator bago pa man makasunod si Sam. Hindi nagsalita si Isabela pero lumayo siya ng konti. Sa sulok ng mga mata ni Almaro pinagmasdan niya si Isabela at kumunot ang noo niya. "Parang ayaw mong napapalapit sa akin. Palabiro ka palang tao, Mr. McBride. Ayaw kong lumapit sa'yo dahil ayaw ko lang napagsalitaan ako ng masama ng iba. Lalo na't meron kang girlfriend, kaya pakiusap, lumagar din kayo." Kumibot ang sulok ng bibig ni Almaro. Minamata niya ba ang relasyon ko kay Amor? Gayunpaman, nakikita niyang meron itong pakialam sa relasyon niya kay Amor. Kaya naman bahagyang kumurba ang mga labi niya. "Hindi ko kailanman inamin na girlfriend ko si Amor. Kung merong problema sa'yo yon, pwede kong i-anunsyo na." Biglang bumukas ang pinto ng elevator at gulat na gulat ang mga empleyado nakatayo sa labas nito nang makitang nasa loob si Almaro. Sumeryosong mukha ni Almaro. "Ano pang hinihintay niyo?" Nanginginig na pumasok ang mga empleyado sa loob ng elevator. "Diyos ko, bakit nasa employees elevator si Mr. McBride?" Sobrang nipis ng hangin sa loob ng elevator. Wala sa mga empleyadong naglakas loob na magsalita. Maski nang huminga. Mas mabuti pa makasakay nilang kahit na sino sa elevator kaysa sa kanilang boss. Ang tanging dasal lang nila sa sandaling iyon ay bumilis pang takbo ng elevator. Naiipit si Isabela sa dingding at halos lahat ay nagsisiksikan na, ngunit walang naglalakas loob na lumapit sa pwesto ni Almaro sa elevator. "Buiset, lahat ay sa pwesto ko nagsiksikan." Inunat ni Almaro ang kanyang kamay at hinila si Isabela papunta sa tabi niya. Kakawala na sana si Isabela, ngunit hinigpitan ni Almarong hawak niya. At dahil nasa likuran nga nila si Almaro, walang naglakas loob na lumingon sa likod kaya hindi nila nakita ang nangyari. Medyo matigas ang braso ni Isabela na hawak naman ni Almaro. Gusto niya talagang masampal si Almaro kung pwede lang. Pagkatapos na nangyari sa opisina kahapon, mas lalo lang lumalakas ang loob ng lalaking ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Isabela. Niluwagan ni Almaro ng konti ang hawak niya. At saka naman dumulas pababa ang kanyang kamay. Binalot niya ang kanyang mga daliri sa palad ni Isabela at hinawakan ito. Lumingon si Isabela para tingnan ang lalaki sa tabi niya. Hindi siya tinignan ni Almaro pero nakita niyang ngiti sa mukha nito. Pagkatapos ng ilang minutong pagdurusa, nakalabas na rin lahat ng staff members. Walang emosyong tinaas ni Isabela ang kamay na hawak-hawak ni Almaro at saka sarkastikong nagtanong. "Mr. McBride, sabi ka ba sa may exciting na agenda?" Sandali siyang tinignan ni Almaro. Medyo matalim ang tingin niya. "Kung ganon, gusto mo bang makaranas ng mas exciting pa?" Bahagyang nagbagong ekspresyon ni Isabela. Biglang umikot si Almaro at inunat ang kamay at nalipat ito sa pader. Niyakap niya si Isabela. "Mr. McBride, wag mo ko subukan." Nagngalit ang ngipin ni Isabela. Tinas niya ang kanyang hita, tinupi ang kanyang tuhod at tinapat ito sa ibabang parte ni Almaro. Pero hinawakan kagad ni Almarong hita niya at dinikit ito sa kanyang katawan. Kahiyahi ang posisyon nilang dalawa ngayon. "Almaro McBride, bitawan mo ko!" Merong bakas ng galit sa mga mata ni Isabela. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Almaro.
Pagkatapos huminto ng elevator, bigla siyang tumalikod at nakipagpalitan ng posisyon sa kanya. Bumukas ang pinto ng elevator at dalawang lalaking staff members na nag-uusap sa labas ang nakakita sa eksenang ito. Sa sobrang takot ay nabitawan nilang mga dokumentong hawak nila. Gulat na napalingon si Isabel at nakita ang gulat na tingin ng dalawang lalaki. Kaagad nilang pinulot ang mga dokumento at hindi na sumakay sa elevator. Nanigas ang katawan ni Isabela. Tumalikod siya at matalim na tinignan ang lalaki na ngayon binitawan na siya at nagpakamahinahon tingnan. Walang emosyong sumagot si Almaro. Hindi ba't exciting yun? Inayos niyang kanyang shirt bago sinasabi iyon at saka kalmadong lumabas ng elevator. Bumalik si Isabela sa kanyang opisina. Hinampas niyang kanyang bag sa couch at nagpamewang habang nakatayo. Almaro McBride, pinaglalaruan mo ba ako? Sinipa niyang desk habang papasok naman sa kwarto ni Sebastian. Nagulat siya sa pagdadabog ni Isabela. Anong nangyari sa'yo? Nang mapagtantong naubos ang pasensya niya, binaba ni Isabela ang kanyang mga kamay at walang emosyong sumagot. Ayos lang ako. Meron lang taong nag-iinis sa akin. Si Amor ba? Tanong ni Sebastian. Hindi pa ako kayang inisin ni Amor. Naglakad si Isabela papunta sa kanyang desk at naupo. Tumango si Sebastian, nag-isip sandali at sinabing, Oo nga pala, binigay ko ng mga sketches mo sa taong yon. Kikitain niya na si Amor ngayong araw. Bahagyang tumaas ang sulok ng mga labi ni Isabela. Ayaw kong bumalik sa Pearl. Nalaman na ni Dad na maraming kulang na kailangang bunuin sa kumpanya. Kahit anong tulong ay isang pag-asa na sa kanila ngayon. Hahayaan ko magmalaki at magpaka-arugante si Amor sa ngayon. Sa Pearl Jewelry. Puiset! Tinabig lahat ni Amor ang mga gamit sa kanyang desk. Nasa dulo na siya ng kanyang pisi. Simula nang paalisin siya sa mansyon ng mga McBride. Sobrang nakakagalit pang eksena ng paghahalikan ni na Almaro at Isabela kahapon sa opisina. Kasama niya ako ng 6 na taon pero hindi niya ako kailanman hinawakan. Siguradong dahil yun sa mga bastardong yun. Buiset, kapag nalaman ng board of directors na hindi na ako tutulungan pa ni Almaro, hindi kaya si Almaro ang dahilan kung bakit nagawa niyang panghawakan ang posisyon sa kumpanya sa mga nagdaang taon? Ngayon kulang ang kapital ng Pearl. Hindi na magiging kanyang Pearl kung hindi niya kagad masusolusyonan ang problemang ito. Ayaw ko magpatapa kay Isabela. Miss Taylor, isang staff member ang lumapit sa pinto't nagsabing, isang designer mula sa Akira & Co. Ang gusto kayong makausap. Huminto sa pagdadabog si Amor. Lumingon at nagsalita matapos mapakalmang emosyon. Papasukin mo siya. Hindi nagtagal, isang lalaking floral ang suot ang pumasok sa kwarto kasamang kanyang assistant at nginitian niya si Amor. Miss Taylor, marami ako narinig tungkol sa'yo. Natigilan si Amor. Kilala mo ko? Inabutan siya ng lalaki ng business card. Narinig kong ikaw ang girlfriend ni Mr. McBride. Paanong hindi ko malalaman ang tungkol sa'yo? Tinignan ni Amor ang business card. Senior Designer of Akira Co Jewelry, Franco Wilson. Alam rin nito na si Amor ang girlfriend ni Almaro, kaya naman natuwa siya dito. Oo, alam ng lahat sa Bashboard na merong girlfriend si Almaro. Malaking kumpanyang Akira & Co at siguradong tataas ulit ang tingin sa akin ni Dad kung makakakolaborate sila ng Pearl. Pagkatapos mag-usap ng mga 10 minuto, inabutan siya ni Frank ng ilang design sketches. Heto ang mga alahas na dinisenyo ko. Eto rin ang team na ginagawa kong The Light of Life. Etong unang beses kong pagdedesenyo ng mga alahas na merong retro-gothic language. Makikita sa ekspresyon ni Amor ang pagkasorpresa habang tinitingnan ng mga designs drawings. Kung merong ganitong mga designs ang Pearl, hindi sana ito magdurusa ng ganito ngayon. Meron bang ganitong kakayahan si Isabela? Kaya pa rin niyang lampasuhin si Franco. Nagpunta si Amor sa kanyang ama pagkatapos nilang pumirma ng kontrata ni Franco. Gusto niyang ipakita ang kontrata. Puno ng paghangang pinagmasdan ni Sandro si Amor nang malaman niyang nakakuha ito ng designer mula sa Akira & Co Jewelry na makikipag-collaborate sa Pearl Jewelry. Ikaw nga talagang Amor ang magaling kong anak. Alam kong hindi mo ko bibiguin. Ngumiti si Amor at pinulupot ang mga braso sa braso ni Sandro. Dad, hindi mo kailangan sabihin yan at saka ginagawa ko to para sa mga Taylor at para rin sa Pearl. Ikaw pa rin ang pinakamatalino at malawak ang pag-iisip. Tuwang-tuwa si Sandro. Nadismaya siya ng konti nang maalala niya ang isa niyang anak, si Isabela. Hindi niya ito mahal. Sadyang sobra lang siyang dinidismaya nito. Akala niya ay magiging matino at magsisisi ito pagkatapos niya itong paalisin 6 years ago. Pero hindi niya inakalang hindi man lang ito nagbago.
mas lalo pa itong lumala. Oo nga pala, kamusta na kayo ni Mr. McBride? Nang mabanggit yon, nanigas ang ekspresyon ni Amor at nawala rin ng ngiti sa mukha niya. Dad, pasensya na. Hindi ako kasing galing ni Isabela. Si Almaro, si Mr. McBride at Isabela na talaga? Nagdilim ang ekspresyon ni Sandro. Ginawa ba talaga yun ni Isabela? Nagpanggap na agrabyado si Amor. Ang totoo, matagal nang magkasama sila ni Almaro at Bella nang hindi ko nalalaman. Pinagbantaan ako ni Bella na huwag sabihin ang tungkol dito. Meron na siyang mga anak kay Almaro. Ano? Nagulat si Sandro. Wala na talagang hiya anak ko at umabot na siya sa ganitong punto. Dad, huwag mo sisihin si Bella. Baka sinisisi ako ni Bella. Pagkatapos ng lahat, anak pa rin ako sa labas. Amor, huwag mo sabihin yan. Walang anak sa labas dito sa bahay natin. Anak ka ng mga Taylors at walang sinuman ang magtatanggi doon hanggat narito ako. Alam ni Sandro na nagawa niya ng mali ang anak niya, pero natural lang na hindi niya ito palalampasin dahil anak niya rin si Amor. Kung talagang isinilang na ni Isabel ang anak ni Mr. McBride, talagang palihim niyang ginawa ang kawalang hiyaan na yun sa likod ni Amor. Hindi ko yun mapapatawad. Sa administrative office ng Black Gold Group, lumapit si Sam sa desk habang dalang ilang dokumento. Ito security footage na nakuha namin mula sa hard disk ng surveillance room ng Empyrean Hotel. Tingnan nyo, tinanggap ni Almarong mga dokumento, makikita ang date ng gabing iyon sa footage. Pamilyar ang babaeng nakakapit kay Amor. Ito palang dahilan, hindi mapigilang maningkit ng mga mata ni Almaro. Hindi lang tinatanggi ni Isabela na siyang babae ng gabing iyon pero iniiwasan niya rin ako. Lahat ng ito'y dahil kay Amor. Hindi na nakapagtataka kung bakit matindi ang galit niya kay Amor noong una pa lang na frame up siya ni Amor noon. Kung hindi nagkamali ang hotel manager sa room card na gabing iyon, sa tingin ko si Roman Vertusyong lalaking makakasama ni Isabela. Bahagyang tumalim ang mga mata ni Almaro nang maiisip ito. Oo nga pala sir, inimbestigahan ko rin ang insidente kung saan nilagyan ng droga ang inumin ni Miss Taylor nung gabing iyon. Si Miss Amor ang nagdala sa kanya doon at ang taong kinausap nila si Roman Vertusyo. Alam ni Sam na akala ni Almaro walang kwenta ang role ni Roman, pero inimbestigahan na rin ni Sam ang buhay ni Roman bilang pag-iingat. Hindi sana malalaman ng lahat ng ito kung hindi inimbestigahan ni Sam si Roman. Ngunit nagulat siya sa mga nalaman niya. Nagkaroon na ng business relationship si Roman Vertusyo at Miss Amor Taylor noon. Narinig kong isang manyak na playboy si Roman. Hiniwalan siya ng asawa niya dahil marami siyang nakarelasyong ibang babae at puro mas batang babae ang target niya. Binaba ni Almaro ang impormasyon, matalim ang kanyang mga mata. Mula sa araw na to, wala na sa dashboards ang Imperial Real Estate ni Vertusyo. Sa 16th floor, sa Soul Jewelry Studio. Nang pumunta si Almaro sa opisina nito, nakita niya si Isabela na nakatayo sa harapan ng isang manikin. Inaayos ang damit nito. Ang design ng mga damit ng model ay retro-gothic style at napakasimple nitong tingnan. Bahagyang naningkit ang mga mata niya at nakatuon ang tingin niya sa likuran ni Isabela. Ang gandang tingnan ng babaeng ito kapag nasa game face siya. Kahit na natatakpan ng mahabang damit ang kurba ng katawan nito, hindi niya mitatanggi na napaka-sexy at kaakit-akit ang katawan ni Isabela nang gabing pumunta ito sa party. Nang maalalang meron ding ibang lalaking nakatingin kay Isabela ng gabing iyon, umigting ang panga ni Almaro at nagliwanag ang mga mata niya habang nakatitig kay Isabela. Naramdaman ni Isabela na merong tao sa likuran niya pero hindi niya ito pinansin. Tito Sebastian, paabot naman ng measuring tape. Lumingon si Isabela at ang una niyang nakita ay ang tingin ni Almaro. Sandaling nanigas ang ekspresyon niya. Ikaw? Diyos ko, bakit siya na naman? Tumingin sa labas si Isabela pagkatapos ay alertong tinitigan si Almaro. Mr. McBride, meron bang kinakailangan ng atensyon ko? Ano sa tingin mo? Tinitigan siya ni Almaro, gustong umatras ni Isabela. Ngunit naisip niyang baka kung ano na naman ang gawin ng tupaking lalaking ito kung iiwasan niya to. Mag-isip dapat ako ng paraan para ayawan niya ako. Tinaas ni Isabela ang mga kilay, lumapit siya kay Almaro at hinawakan ang baba nito. Nang makitang dumilim ang tingin ng lalaki, kumurba ang kanyang mga labi. Mr. McBride, nahulog ka na ba talaga sa akin? Natural lang sa mga lalaki na maakit sa isang maganda at glamorosong babaeng katulad ko. Kung gustong gusto mo talaga, pwede ko naman. Kapag nagawa kong mapunta sa kama mo, isa na akong babaeng kayang gawin ng lahat. Kaagad na naging seryosong ekspresyon ni Almaro. Isabela Taylor, wala bang limitasyon ng kahihiyan mo? Hindi ko alam kung anong kahihiyan o gusto mo bang ituro yun sa akin?
Habang nakangiti si Isabela, umabot ng mga daliri niya sa isa sa mga botones ng suit ni Alvaro. Gusto niyang mandiri ito, siguradong ayaw niya ng isang babaeng malandit walang hiya. Hindi ba? Kung ganun, uunahin ko na siya. Nanginginig ang kamay niya na nag-alis sa botones ng suit nito. Hindi siya magaling sa ganitong bagay, pero dahil nagsimula ng palabas, kailangan niya itong ituloy at tapusin ang palabas. Hindi ako naniniwalang hahayaan niya kung ituloy itong ginagawa ko sa kanya. Biglang hinawakan ni Almarong kamay niya at marahang nagtanong, "Bakit sobra kang kinakabahan?" Tumingala si Isabela sa kanya para lang makitang bigla itong lumapit sa kanya at nilipat ang kanyang kamay sa belt buckle nito. Hindi ba't mas mabilis ang daan na ito? Namula si Isabela, naisahan siya. Tinabig niya ang kamay nito at sinabing, "Hindi yun masaya." Tumalikod siya para umalis pero hinila siya ni Almaro at sinandal siya sa pader. Ang mga kamay niyang sinusubukang itulak ang lalaki na ipit. Tinignan siya ni Almaro, naalarma siya. "Almaro McBride, kapag hinawakan mo ko, hindi ba't gusto mo ng lessons?" Lumapit si Almaro sa kanya't ang kamay niyang nasa likod ng bewang ni Isabela ay gumalaw at tinawakan ng likuran nito saka siya binitawan. Nang dumampi ang malamig na palad sa balat niya, kinilabutan si Isabela at nag-igting ang kanyang mga panga. "Almaro!" Yumuko si Almaro para halikan siya. Hindi siya nito binigyan ng pagkakataong magsalita. "Huwag!" Nagpumigla si Isabela. Wala na sa tamang ayos ang damit niya. Pero ang mas malala, hindi ito tinatanggihan ng katawan niya. Tila naramdaman niya nakakagatin siya ni Isabela. Nilayo ni Almaro mga labi niya na muntik na maging dahilan para makagat ni Isabela ang sarili niyang mga labi. Sa maikling sandaling paghihiwalay nila, tinaas ni Isabela ang kanyang palad. Sasampalin na niya si Almaro. Sa huli nahawakan ni Almarong kamay niya. Hinawakan ni Almarong baywang ni Isabela at hinila ito papalapit sa katawan niya. Matalim ang kanyang bawat salita. "Gusto mo pa rin ba ng lessons?" Napagtanto na rin ni Isabela ang lahat. Yumuko siya at kinagat ang kanyang labi. "Hindi, sorry. Pakiusap, bitawan mo na ako." Nang makitang sumuko na rin siya, binitawan siya ni Almaro at tinulungan siyang ibalik sa ayos ang kanyang damit. "Huwag mo na ulit susubukang makipag-usap sa lalaki gamit ang ganyang tono. Hindi mo yan kakayanin." Nang umalis si Almaro, bumagsak si Isabela sa sahig habang nakasandal sa dingding. Takot siya, natakot siyang magagawa ni Almarong gusto niya. Ginawa niya rin ba ito kay Amor? Wala siyang purity complex pero nang maisip niyang nararanasan din ito ni Amor, hindi niya mapigilang mandiri. Sa shower, nakatayo si Almaro sa ilalim ng shower habang nakalapat ang isang kamay sa dingding. Dumadaloy ang tubig sa kanyang hulmadong mukha, nakatikom ang kanyang mga labi, madilim ang kanyang mga mata. Muntik na siyang mawala ng kontrol sa opisina. Nahirapan siyang kalimutan ang nararanasan niya 6 years ago. Hindi niya yun maramdaman kay Amor. Tanging sa kanya lang. Lumabas si Almaro sa kwarto na naka-bathrobe. Nag-vibrate ang kanyang phone habang nagsusuot siya ng damit. Naglakad siya papunta sa mesa at kinuha ang phone. Nawalan ng gana ang kanyang mga mata nang makita niya si Amor ang tumatawag. Kinagabihan sa The Grand Imperial. Dinala ni Megan ng 3 bata para kumain ng lobster's meal sa restaurant. Mahirap para sa isang babaeng magdala ng 3 bata. "Ninang, plano namin kidnapin si Daddy." Muntik nang maibuga ni Megan ang iniinom niya. Gulat niyang tinignan si Theodore. "Ang daddy niyo?" "Ninang, hetong sikreto namin. Si Tito McBride ang tunay naming daddy." Masayang sabi ni Diana. Si Megan ang taong pinagkakatiwalaan nila ng sobra, kaya naman sinabi nila ito. Natulala si Megan. "Hindi pwede. Ibig sabihin ay wala ring kwentang lahat ng ginawa ni Bella?" Nagtanong si Megan. "Paano niyo nalaman kagad na si Mr. McBride ang tatay niyo?" Kalmadong sumagot si Asher. "Kailangan lang namin i-check. Nagpa-DNA test kami, pero hindi niyo pwedeng sabihin kay Mommy. Hindi pa niya siguro alam, kahit na alam ng nanay nila, hindi ito matutuwa." Naiilang na sinabi ni Megan. "Ang totoo." Yumuko siya at bumuntong hininga. "Alam ng mami niyo?" "Oo?" Tinitigan siya ng 3. Nagsalita si Theodore. "Ninang, bakit hindi niyo sinabi sa akin?" Sabi ni Diana. "Paano niya ito nagawang itago sa amin?" Hindi nakapagsalita si Asher. Tinaas ni Megan ang kamay para hinaan ang mga boses nila. "Hindi ko yung tinatago. Kung sinabi ko sa inyo, papatayin ako ng nanay niyo." Naintindihan yun ni Theodore. Siguradong magagalit si Mommy kay Ninang. "Huwag kayong mag-alala, mabait kayo sa amin. Hindi namin nahayaang merong gawin sa inyo si Mommy," sabi ni Diana. "Ayaw ba ni Mommy na malaman namin ang tungkol dito?" Kalmadong tanong ni Asher.
Tumango si Megan at sinabing, walang magagawa ang nanay niyo. Alam niyo tungkol kina Mr. McBride at Amor. Ang totoo, tinutulak pala yun ng nanay niyo si Mr. McBride dahil kay Amor. Tumango ang tatlo. Yun din ang iniisip nila. Hindi matanggap ni Mommy si Daddy dahil sa babaeng yun. Yun ang dahilan kung bakit nila kailangang kidnapin ang tatay nila. Kung hindi tutulak lang ito pala yun ng nanay nila. Nag-vibrate ang smartwatch ni Theodore. Hinila niyang kanyang manggas para tignan ito. Makikitang napakalapit lang sa kanila ng coordinates na makikita sa relo. Nang makuha nila ang phone number ng kanilang ama, binuksan din ito ang tracker. Makikita ritong nasa restaurant din yun ng tatay nila. Nandito si Daddy! Titingnan ko. Bumulong si Theodore kay Asher at tumayo. Pupunta ako sa banyo. Sige, huwag kang pumunta kung saan-saan. Lumabas siya at sinundan ang direksyon sa kanyang relo, sa VIP room. Almaro, I'm sorry, pero hindi ko talaga idea yon. Alam mong matagal nang gusto ng mom ko na maging tayong dalawa. Nagkamali lang siya. Pinapasa mo pa rin ang sisi sa iba? Malamig na tono ni Almaro. Hindi itong unang beses na nagsinungaling ka. Sa tingin ko'y sanay na sanay ka na. Nawala ng kulay ang mukha ni Amor. Maputlang kanyang mga labi. Ang babae 6 years ago ay si Isabel at hindi ikaw, tama? Nanigas ang ekspresyon niya sa mga sinasabi ni Almaro. Alam na nito. Sinabi siguro sa kanya ng babaeng yun. Almaro, tumayo si Almaro. Ayaw na niya makinig pa kay Amor. Sapat nang narinig ko, Amor. Marami akong binigay sa iyo sa nagdaang 6 na taon. Magpasalamat ka na lang. Huwag mo na ulit akong tatawagan. Bumagsak ang puso ni Amor. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang kutsara at tinidor. Nang patayo na si Almaro, nagibang pakaramdam niya at nakaramdam siya ng hilo. Tiningnan niyang tasa ng kapeng ininom niya, naalala niyang dinala ito ng waiter. Almaro, anong problema? Alam ni Amor na tumalab ng gamot, kaya tumayo siya at tinulungan si Almaro. Pero tinulak siya nito. Ang lakas ng loob mong gawin sa akin ito. Almaro, ginagawa ka ito dahil mahal kita. 6 na taon ako nasa tabi mo pero hindi mo ko kailanman hinalikan. Hindi na natigilan ni Amor ang sarili. Kailangan niyang maangkin si Almaro. Habang pinapanood si Almaro matumba sa couch, hindi niya mapigilan ang kanyang tuwa. Naglagay siya ng malakas na gamot sa inumin nito at makikita na ngayon ang epekto. Naghubad siya ng damit at umibabaw kay Almaro. Almaro, kung gustong-gusto mo ng mga anak, mabibigyan kita. Kung bibigyan kita ng mga anak, siguradong papakasalan mo ko. Hinalikan niya to. Click! Nataranta si Amor sa tunog ng camera shutters mula sa kabilang pinto. Lumingon siya at nakitang bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi, nakuhanan siya ng litrato. Nagigting ang panga ni Amor. Sinuot niyang kanyang damit at lumabas para tumingin. Sinong kumuha ng litrato? Kung kailan nalagyan niya ng gamot ang inumin ni Almaro at malapit na niya itong maangkin, meron namang umistorbo sa kanila? Nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa hagdanan. Maabutan na niya ito. Pumasok siya sa emergency exit pero wala siyang nakita. Bigla namang merong tumama sa batok niya at bumagsak siya sa sahig. Binaba ni Theodore ang stick, pumalakpak at sinabing, hindi karapat-dapat ang babaeng ito kay Daddy. Isang masamang idea ang sumagi sa kanyang isipan nang maalala niya kung paano nagawang i-frame up ng babaeng itong nanay niya. Tumakbo siya palapit sa isang server at sinabing, Mister, nahimatay pong tita ko dahil mababa pong blood sugar niya. Pwede niyo po ba siyang tulungang bumalik sa room niya, please? Tinulungan ng server ni si Theodore. Naibalik si Amor sa isang guest room. Lumingon si Theodore sa server at sinabing, Salamat, mister! Nang umalis ang server, naglingalinga si Theodore at nakakita ng maliit na cards. Tinawagan niyang phone ni Amor. Binaba ng kanyang tono at sinabing, Hello, Grand Imperial Room? V3033, pumunta kayo rito kaagad. Ngumisi si Theodore. Ganito na gawang i-frame up ni Amor ang nanay nila 6 years ago. Oras na para maghiganti siya. Tinawagan niya si Asher para sabihan ito tungkol sa tatay nila. Pagkababa ni Asher ng tawag, bigla niyang tinitigan si Megan na masaya namang kumakain nang makitang nakatitig sa kanya si Asher. Nagsuspecha siya. Asher, bakit mo ko tinitignan ng ganyan? Ngumiti si Asher. Kailangan namin ng tulong niyo. Hindi nakapagsalita si Megan, masama ang kutob niya sa ngiti ni Asher. Sa beach villa, inutusan ni Megan ang 2 sa mga bodyguards niya na dalhin sa bahay nila si Almaro. O hindi ito palalampasin ni Bala. Naging kasabot siya tinulungan ng 3 batang ito para kidnapin ang tatay nila. Nagpakembot-kembot si Diana. Huwag kayong magalala, hindi namin kayo tatraydorin. Pilit na tumawa si Megan. Bakit ko ba ginagawa to? Kasalanan niyo to. Hindi niya dapat ginawa to kay Bella.
Tiningnan ni Megan ang kanyang relo at sinabing, "Pauwi ng nanay niyo. Kailangan ko na umalis. Bye! Huwag niyo akong isusumbong." Sigaw ni Megan habang papalabas. "Huwag kayong mag-alala." Nag-okay sign si Theodore. Naiwan si Almaro sa isang malamig na bathtub. Napakainit niya kaya kagad na nagdagdag si Asher ng yelo sa tubig. Hinuwakan ni Diana ang noon nito. "Mainit pa rin siya. Anong gagawin natin?" "Ang babaeng yun ang gumawa nito sa kanya," sagot ni Theodore. Tumayo si Asher at sinabi kay Theodore, "Ilabas mo si Diana. Tutulungan ko magbihis si Daddy." "Hey, bakit hindi ako pwedeng manood?" Sumimangot si Diana. Hinawakan ni Theodore ang noo niya. "Good girl ka. Hindi mo dapat makita ang katawan ng isang lalaki. Lumabas ka na." Tinulak niya ito palabas. Hinubad ni Theodore at Asher ang damit ng tatay nila at iniwan lamang ang pantalon nito. Nang maalis nilang huling piraso, napangangasin na Asher at Theodore. "Bakit ang liit ng atin? Ang kay Daddy parang patola. Ang atin bubot na talong payata. Baka kapag tumanda na rin tayo magiging patola na din." Sa ingay, unti-unting dumilat si Almaro. Init at lamig ang nararamdaman niya. Nang unti-unti niyang madilat ang mga mata niya, napagtanto niyang nakaupo siya sa isang bathtub na merong palutang-lutang na mga rubber ducks. Naningkit ang mga mata niya at nakita ang dalawang batang nasa gilid ng tub. "Asher?" Nasorpresa si Almaro, napalingon sa kanyang dalawang bata. Sa sandaling nakita sila ni Almaro, hindi niya mapigilan ang kanyang gulat. Magkamukha ang dalawa at wala siyang makitang pagkakaiba. Napansin niyang nag-iibang personalidad ni Asher at alam niya ang dahilan ngayon. Triplets sila? "Ha? Ang galing talaga magtago ng babaeng yun." "Gising na kayo?" Masayang tanong ni Theodore. Si Diana nasa labas ay binuksan ng pinto at sumilip. "Gising na siya?" Tinulak palabas ni Asher ang ulo niya. "Huwag kang tumingin." Nakita ni Almaro na nakahubad siya sa harapan ng dalawang bata. Napahawak siya sa kanyang noo. Nagpapasalamat na sila ang gumawa nito. Hindi niya inasahang gagawin ni Amor ang bagay na yon. Masyado siyang naging pabaya. "Nasaan tayo?" tanong ni Almaro. "Sa bahay namin," masayang sagot ni Theodore. Napahinto si Almaro. "Bahay nila? Ibig sabihin?" "Nga pala, kumuha kami ng bathrobe para sa'yo." Nagpadala si Theodore ng palalaking bathrobe sa mga bodyguard ni Megan. Dahil dinala dito ang tatay nila, kailangan nilang maging handa. Naningkit ang mga mata ni Almaro na makitang bathrobe. "Kanino yan? Sa boyfriend ni Isabella?" "Nagpabili kami sa bodyguard ng ninang namin. Wala kaming damit na palalaki dito. Hindi magkakasya sa inyong mga damit namin. Walang palalaking damit sa bahay." "Walang lalaki dito?" Tinitigan sila ni Almaro. "Walang ibang lalaki dito bukod sa aming dalawa," sagot ni Theodore. Tila naintindihan ni Asher ang tanong at sinabing, "Kami lang ni Theodore ang lalaki sa buhay ni Mommy." Tinikom ni Almaro ang mga labi niya. Ang merong nunal sa ibaba ng mata ay si Theodore. Ibig sabihin, ng gabing merong kausap si Isabella sa phone, kausap niyang mga bata. "Ha?" Sinuot ni Almaro ang bathrobe at lumabas ng banyo. Hindi gaanong malaki ang living room pero magandang dekorasyon. Merong itim na piano at iba't ibang trophies sa racks na nakapangalan lahat kay Theodore. "Bakit niyo ako dinala dito?" Pinagmasdan ni Almaro ang tatlo. Nagkatinginan sina Theodore at Diana. Sasabihin na ba nila ang totoo? Tiningnan siya ni Asher. "Para makita kung pwede ka naming maging daddy." Natigilan si Almaro. Pagkatapos ng maikling sandali, kumalma ang mga mata niya at napangiti. "Paano kung ako nga?" Gulat na gulat ang tatlo habang nakatayo doon. "Alam niyo na?" "Alam niyo rin?" Bahagyang sumimangot si Almaro. Nang makita niyang tumango ang tatlo, napahinga siya ng malalim. Matagal na palang tinatago sa kanya ng babaeng yun ang lahat ng ito. Hinila ni Diana ang manggas niya at malambing na sinabing, "Mr. Daddy, huwag kayong magalit kay Mommy. Ayaw niya lang sa inyo dahil kasama niyang masamang babaeng si Amor." Yun din ang naisip ni Almaro, kaya yumuko siya tinaplos ang ulo ni Diana. "Sige, hindi ko siya sisisihin." Hindi siya sisisihin ni Almaro, pero hindi niya rin ito palalampasin. Late na nang umalis si Isabella sa Black Gold. Nang ilabas niyang kanyang phone, nakita niyang message ni Diana na 1 oras na ang nakalipas. Nagulat siya sa sandaling nabuksan niya ang text. "Mami, kinidnap namin si Daddy at dinala siya sa bahay. See you soon." Nagmamadaling umuwi si Isabel at dumiretso sa kwarto ng mga bata. Nang makita niyang walang tao sa living room, nakalak ang pinto. "Kayong tatlo, pauwi niyo na siya." Kumatok si Isabella. Hinarangan ng tatlo ang pinto. Ayaw itong buksan. Ayaw talagang tanggapin ng nanay nila ang kanilang tatay. Umaasa silang makukumbinsi siya ng tatay nila ngayong araw.
Hindi kayo lalabas ano? Sige, gagamitin ko ang spare key ko. Tumawa si Isabela. Sige, tinago ng 3 batang lalaki sa loob. Galit niyan dinala ang spare key niya sa kwarto, ngunit natigilan siya na makitang lalaki nakaupo sa kama. Sinubukang umalis ni Isabela pero isang kamay ang tumulak sa kanya't sinaradong pinto. Inikot ni Isabela ang doorknob pero hindi ito bumubukas. Hinampas niya ang pinto. Buksan yung pinto! Mas lumapit ang lalaki nasa likuran niya. Nilapat ang isang kamay sa pinto at bumulong sa kanyang tenga. Isabela, sinabi ko na sa'yo merong consequences ang pagsisinungaling sa akin. Nanginig si Isabela. Kakasuhan kita ng trespassing. Tinitigan siya ni Almaro. Dinala ko dito ng mga anak mo at ako ang tatay nila. Hindi yung trespassing. Hindi mo ba nakikita na sa akin kampi ang mga bata? Binigyan nila tayo ng kwarto para magkaroon tayo ng oras para sa isa't isa. Sa tingin ko yung oras na para linawin ang mga bagay-bagay. Wala tayong dapat linawin sa isa't isa. Tinaas ni Isabel ang isang kamay pero hinawakan ito ni Almaro. Hinawakan siya nito sa bewang at tinulak siya sa kama. Almaro, bitawan mo ko! Yumuko ang lalaki at ninakaw ang lahat ng tamis niya. Nagpupumigla si Isabela ngunit nakalapat sa kanyang mainit nitong dibdib na pumapaso sa kanya. Mas bumibigat ang paghinga nito habang inaalis naman ang palad nitong katinuan niya. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Buong lakas na tinulak ni Isabela si Almaro. Huwag mong gawin ito, Almaro. Nanginginig ang kanyang boses at nagsimula siyang humikbi. Ang mga luhang tumutulo sa kanyang pisngi ang pinakamagandang weapon niya ngayon. Kahit paano'y natigilan si Almaro na makita ito, parang nababaliw na hinampas ni Isabel ang dibdib ni Almaro. Almaro, sinira mo na ako 6 years ago, bakit ginagawa mo pa rin sa akin ito? Pareho kayo nakakadiri ni Amor, magkasabwat kayo, galit ako sa inyo. Bumagsak ang puso ni Almaro, tinitigan niyang pag-iyak ng babae at pinunasan ng luha nito. Hindi siya kasabwat pero paano niya yun ipapaliwanag sa kanya? Umiwas ng tingin si Isabela, blangkong kanyang mga mata. Bilisan mo lang, sinira mo na ako ng 1 beses. Ano pang 1 o 3 beses? Niyakap siya ni Almaro. Matulog ka na. Nabigla si Isabela, tinigilan siya nito. Hindi na sana siya nagsayang ng lakas kung alam niya lang nagagana ang pag-iyak. Kinabukasan, tahimik na nakikinig sa pinto ang 3 bata para alamin kung nagawa na ng tatay nila ang kinakailangang gawin. Biglang bumukas ang pinto at bumagsak silang 3 sa paanan ni Isabela. Ano ang mangyayari ngayong alam na ni Almaro ang tungkol sa triplets at sa nangyari 6 na taon nang nakakaraan? Ano ang gagawin ni Isabela ngayong wala na siyang takas kay Almaro? At take note, ang makulit niyang triplets ang nagplano ng lahat? Matanggap kaya ni Isabela si Almaro bilang ama ng mga anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.